Network Entertainment. Hello guys, welcome ulit sa Hindi Kita Matutulungan, ang podcast na di ka matutulungan. Yes, sir. Bago tayo mag-start, ito na naman yung mga famous rants ko na gustong-gusto ng mga... I-acknowledge mo naman yung ating audience members. Ay, nandito pala si off-mic tuloy, off-cam. Nandito ang FPW champ. Yeah. Si Quattro, everybody. And my partner in crime sa comedy, sa stand-up comedy, yung mga head writer ng Solid OK na nag-correct ng grammar ko and punctuation, Alexia Tabafunda. Yeah. And of course, the man with the plan, a.k.a. Boss Hog, a.k.a. ang magaling noon, magaling ngayon, magaling habang panahon, a.k.a. pare, the Gauth of the South, a.k.a. the face that runs the place, Red Oliero, everybody. So, baka natin. Comedy Manila Macne. Oo. Kuryente in the house, yo! Alam mo yun? Yung rap battle, tapos napikon yung lesbian lesbians silang dalawa, di ba? Hindi. Lalaki babae. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Bilis. Kumakain ka. Paglaplapan na. Gutom na eh. Gusto ko lang mag-rant tungkol sa... Alam mo yung kanta ng The Bee Gees, guys? Yung words, yung it's only words and words are all I have to take your heart away. Hindi kasi, eto minsan nagka-misunderstanding kami ng isang friend ko. Kasi it's intent versus impact, pare. Hindi kasi totoo naman eh. Like, for example, yung intent ko ay sabihin, pare, okay lang yan. Yung impact ng statement ko ay, pare naman, ba't mo ako ginaganyan? Depressed na nga ako. Ang sinabi ko verbatim, hoy, tanga, huwag ka nang nakahiga dyan, at putang ina, uminom na tayo. Tapos yun, medyo na-take offense niya. Pero it's only words, and words are all I have to take your heart away. Sige. Before... Hindi ko alam naman ibang kanta yung Bee Gees eh. Gago. How deep is your love na? Pero may kinalaman may context siya sa nangyayari ngayon. So, I guess kung may dude translator lang sana tayo. Kasi naalala ko this was 2012. 2012! Tapos, Great movie. Biglang may nagbabato natutulog ako sa kwarto ko. Grabe yung depression ko nito. Tapos, nakita ko, ba't may nagbabato ng stones sa window ko? Wow. Tapos, Very American, man. Dude. Sa second floor window, pare. Hindi. Pagkabukas ko, kago yung kaibigan ko, si Capito. Sabi ni Kapito, tara punta na tayo sa party. Nakamotor siya. Tapos sabi, hoy, bakla, inom na tayo. And then, very homophobic. But, Pero it was the product. yeah, what he meant, kung may dude translator, pre, I'm worried, pare. Usap tayo. Di ba? It is. Parang hindi. Alam mo bakit? Alam mo bakit? Bakit? Because it's only words. Mga tignan yung ginagawa. And words are all I have Pinag-isipan mo ba itong to take your heart away. Hindi. Mas nagpe-prepare siya sa hindi kita matutulungan kaysa bago. Hindi, nagre-reserve lang ako ng energy nun, Red. Hindi ako Mr. Harurot 5,000. May dalawa ka na kang guest dun sa bago matulog eh. Let you pull your weight, pare. Sige, punta na tayo sa exciting part. Okay. Hello, King Freak. Itago mo na lang ako sa pangalan, Boy Bato. Sakto lang. Isa akong yo-yo enthusiast since... Next. Boy, ba't pala ito? Boy Bato /virgin, pare. Yo-yo ma. Isa akong yo-yo enthusiast since 2009. Oo, yung laruan na may string. Pinagsawa na nga na. Yes. Ay, pare, weapon yan, di ba? Gusto ko... It's a weapon. Oh, yeah. Hindi to yun. Yeah. Ano yun? Marketing tactic yun. Gusto ko lang malaman kung meron ka bang advice para
ipaglaban ang stage fright at embarrassment sa stage. Gusto ko kasi sana mag-perform sa stage habang nag-yo-yo. Kaso, sobrang taas ng anxiety ko. Nakikita kita as a good example of a calm and composed person sa stage kahit sobrang alam kong depressed at walang kwenta kang tao. Tantado yan ah! Kahit kinukupal ka ni Red at kahit kinukupal ka nga ni Red, hindi ka nararattle. Any advice? Salamat. Stage fright, mag-practice ka sa mga taong grasa. Kasi feeling ko kung nag-practice ka, kung kaya mo silang i-impress, kaya mo i-impress kahit sino. Tama. Mag-practice ka. Like may oras naman siguro yung mga taong grasa na yan, pare. Stage fright kasi, pare, it's all in the mind, pare. Parang depression. At isipin mo pa. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi. Pero ito, isipin mo yung... Magdasal, idasal mo na lang yung stage fright mo. Isipin mo, Peke naman yung mental illness. Wala, di ba? Oh, hindi naman. Wala ako, sarili ko. Oh, like, as a performer. Sorry. Hindi, okay lang, Red. Hindi naman tayo nagla-live recording eh. Okay lang. At saka may pake kayo, di ba? Kung may stage fright, Ibig sabihin, you gusto care. mo. You care Oo. about what you're doing. Tapos sabi nga, exactly na rin, in between coughs na, hindi siya mawawala. So, imbis na trying to get rid of it, learn to live with it, pare. Use Diba? it as fuel. O, parang kunwari, meron kang dysfunctional na boyfriend. Diba? Wag mo siyang iwanan. Learn to live with this toxic boyfriend. Diba? Parang ganito yung huwag gawin dito. Back na tayo, mga kaibigan. Tapos isipin mo, pare, nag-yo-yo ka eh. Hindi naman to putangin ng presidential speech. May inspire ka ba sa kakayoyo mo? Wala. Kaya alam mo, gawin mo na lang kahit saan. Ganda nun. Ganda nun. Yo-yo master. Good job. Back and forth. Oo. Bagong studio ba yun? Ito. O nga. 50,000. Grabe talaga itong mga dolls mo rin. Matay nung hindi binayaran si Andren para ma-afford to. Hindi mo naman ako pinabayaran. A peek behind the curtain. Sige, hi there. Itago mo na lang ako sa pangalan Hannah Montenegro. Ikaw pangalan niya? Hindi yan totoo niya name. Ano ka ba? Si Hannah Montenegro. Dapat siguro play on words sa Hannah Montana. Whatever. Okay. Ang problema ko kasi, tuwing kumakanta ako, hindi ko mapigilan na pati yung guitar part o guitar solo, hindi ko mapigilan na kinakanta ko rin yung guitar part at guitar solo. Kada nagkakaraoke kami ng friends and family ko, feeling ko annoyed na sila. Sa tingin ko, isa rin sa mga sumisira sa pag-awit ko ng seryoso. Naiinis na rin ako sa sarili ko. Sana, ano yung pwede kong gawin para hindi ko na gawin to? Sana matulungan niyo po ako. Salamat. Kinakanta niya lahat. Yo, gitara. In drums. So, bigla kung kakantayin niya yung in the air tonight. Tutun, 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 tutun. Alam mo kasi parang ang saya. May normal yun? Oh, is it wrong? Siguro kung gusto mo maging seryosong performer. Hindi, ang weird kasi kung mahaba yung song, kunwari Freebird, yung buong solo. Yung solo? Kago, 5 minutes yung guitar 5 minutes solo. solo na? Kago, haba ng guitar solo. Mahaba yung kanta, mahaba. 9 minutes in total yon. Feeling ko, ang gawin mo na lang, i-record mo na lang yung boses mo habang ginagawa to, tapos pakinggan mo, tapos bigla mo pala isipin, ay putang ina, para pala akong retard. Bakit ba kasi? Bakit mo ginagawa to? Karaoke nga eh. Nakikita ba sa lyrics yon? Next time, wag mo na lang siyang gawin. Kasi nakakairita ka eh. Kasi doon isipin mo, hindi ka naiimbitahan sa inuman, hindi ka makakakuha ng chicks. Like imagine mo maghaharana ka sa girl. Diba? O kay tamis na ang iyong ngiti. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Diba? Kayo ngayon, nanonood, naiiritan na kayo, diba? Paano pa kaya itong guy na walang personality? Ang gawin mo na lang, itigil mo na lang. Sa karaoke nila mo ginagawa. Or gawin mo na lang, i-practice mo na lang ulit sa mga taong grasa.
Tapos tingnan mo kung may entertain sila. Pag hindi, mo na lang gawin. Sige, next letter. Hi, sexy mamaw, king freak, Andren Bernardo. Sip-sip? My name is, binigay niya yung real name. My name is Sexy Boy. Yan na lang ibibig ko. Sexy Boy. Sean! Anyway, music-related yung question po. I know that you and Sir Red are not fans of reggae. I am a fan of the genre and it relaxes me. Wait, I am a fan of the genre and it relaxes me. I just want to know if you're a fan of bands like Franco, who mixed OPM, hard rock with reggae. What's your take on this genre? Just to add, Disturbed is also a band that considers themselves reggae metal. Thanks always and... Disturbed? Oh! Feeling ko, kasi, wah! Di ba? Pag binagalan mo yun, parang, Wah! Diba? Rastafari. Because I'm down with the sickness. Di ba parang, all the people in the left side, yeah. All the people in the right side, yeah. Oh, mommy, don't do it again. Don't do it again. I'll be a good boy. I'll be a good boy. Mas ayoko na sa reggae. Hindi, kasi ang ito okay siya. Kasi may ginagawa kami ni Alexo na yung parang ginagawa naming reggae yung mga rock songs. And okay naman siya, di ba yung The Diary of Jane and the 3-foot ganja monster man, pare. Breaking Something's getting in the way. Something's just about to break. I will try to find my place in the Diary of James. Naman! It's a breaking bed, Johnny. Your eyes tell the story. Good eyes, sniper, shoot. Ayuran. Ito fan ako ng Franco and even Disturbed kasi hindi siya real reggae eh. Like, kailangan, like parang, kunwari ice cream. Kunwari tae. Yung tae reggae. Yung tae reggae kunwari lang. Mga teaspoon. Hindi, masyado na malaki yung teaspoon. Parang pinch. Parang pinch ng tae. Tapos ilalagay, yung rock, yung ice cream sundae, malaki boom, ilalagay mo lang yung maliit na tae. Tapos ihahalo mo. Hindi ko na malalasahan yung reggae, which is yung tae. Yung tae pa rin. Ha? Sobrang posit ng tayo. Hindi, dude. Bad analogy. Yung tuyo. Baka gano'n na lang. Baka... May tuyo ka sa gitna ng champurado. Oo. Hindi ba kailangan tae sa loob? Bakit tayo ka na? Reggae Ayoko ng reggae Hindi, pero kung ano na lang pagkain na hindi mo gusto? Okay, ampalaya. Yun. Ayun. Palaya. Yan. Kasi puta tae. Wala namang Sige. kumakain ng tae. Ampalaya. Parang isang slice. Oo. Dikdikin mo mabuti. Parang masarap siya sa corned beef. Oo. Na Hereford. Oo. Oo. Yan yung tingin ko sa reggae. Like, kasi bakit mo gusto yung reggae? Parang cultural appropriation rin naman. Lahat ng mga Pinoy na nagre-reggae, feeling ko cultural appropriation Hindi naman kayo taga-Jamaica Ba't kayo ganyan magsalita? I want that jerk chicken, man! Like, taga saan ka? Loa Antipolo. Loa Antipolo. Diba? Like, it's not, yung accent is not realistic. Like, kunwari, kung kakanta ka ng, kaya nga kilala niyo si Adele? Kung hindi siya kumakanta, yung boss, I feel fast, stupid, and like, ang cockney ng boses niya, I'm fine, eat chicken wings. And, Yung mga Adele. I have my head on. Tapos biglang, should I give up? Or should I just keep chasing pavements? Grabe. Hindi nila, I'm not a fan of the accent, of the music. Pero kung hinalo mo with metal, meron nga yung Skin Red. Sino dito nakikinig ng Skin Red? I got to get the life, bam, bam. Gago, may metal cover sila ng Mr. Bombastic, pare. Mr. Bombastic. Tapos may blast beats. Yan yung opinion ko dito. Again, not a question. It's a lot of the good things naman. Okay, I'm half joking. Alam ko naman na may hilig kayo sa reggae. Like, it's just not for me. Iba may mahilig, iba sa watermelon. Ako, hindi ako mahilig sa watermelon. Mahilig sa watermelon. Di ba? Hindi. Kasi, ito yung watermelon. Di ba? Sa tuktok. Di ba? Ito yung
sa gitna technically. Tapos sa tuktok, kunwari triangle. Tamis! Tapos wala na ako nalalasahan. The deeper I go. Puta, like, para siyang opposite ng paglilibing ng bangkay eh. Like, parang, basta, patabang watermelon, patabang ng patabang. Yan. Spaghetti pababa, watermelon pababa, patabang ng patabang. Okay. Yan. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga? No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. Guys, mag-celebrate tayo. This is a special episode ng HKM. Second female sender na natin. Woo! Yes, man. Female sender tayo? One. Oo. Men. Hello, Mr. King Freak. I would like to ask kung paano ko ba mako-convince yung boyfriend ko mag-shave. Ha. Wala. Gusto niya talaga mag-grow ng beard at mustache, pero for me, di siya bagay, girl. Gusto ko kasi yung clean lang itsura niya. Right now, may mustache and beard siya, pero di ko gusto yung tubo. Parang spiky na prickly na medium length na ewan. Ayoko rin na i-kiss siya kasi I don't like the feeling of it. Para bang kinis ko tatay ko. Ew. Haha. Hot! You'd be surprised. Yan din ginawa sa akin ng tatay ko. Damn! Sabi ng tatay mo sa'yo, mag-shave ka. Okay. So question ko po ay, gusto ko po ba talaga lahat ng question ko po ay, ganito po ba talaga lahat ng lalaki? Pangarap nila mag-grow ng beard at mustache? At paano ko ba siya i-convince na mag-shave niya? Regards, Captain Hate Beards. Dali lang niya. Ano pangalan ko? Joke lang. So, ang the best na gawin mo, for me, like, very multifaceted topic to kasi may dalawang questions siya technically. So, ang first question, para ma-convince mo siya mag-shave, mag-leave ka ng hints. Like, mag-iwan ka ng mga gunting sa random places. like, kunwari, di ba kumakain siya ng salad, tapos ba't may shaving? Ba't may Gillette Mach 3 dito? Sa loob ng salad. Sa ilalim ng lettuce. Tapos, like, parang kung nanonood kayong dalawa ng movies, ang ganda niya, clean shaven. Oo, dapat gano'n. Tapos si Timothy Chalamet, kahit may rat-like features siya. Like, pangarap ba natin magkabalbas? Ako, hindi nung bata ako. Pero as I grew older, it hides a lot of hurt. Alam mo yun, like, kuwari, may double chin ako, medyo natatago siya. Yung double chin, yung taba, tapos mahina yung jawline ko. Nakakatulong yung beard. Depende. Oo. Like, very few nga yung kilala kong balbas sarado na kaibigan na hindi... Meron isa, yung Arabo. Diba? Pero... pero normal lang naman kasi sila... Pero kayo ba guys, since nandito... Mga lalaki ba kayo? Wala, sobrang konti na location. Pero pangarap nyo ba? Hindi naman pangarap, pero it would be nice. Ako hindi pa frustration eh. Gusto ko lang ma-experience. Tayo na tinanong mo yung the weakest facial hair in the game. Oo nga, kayo like... Gago, mas malala yung sa akin. Ito na yun eh. Ang frustration... Pwede siyang hack na i-carve yung chin. Oh yeah, exactly. Yung jaw mo. Oo. Like si Roman Reigns, kung nag-aayos siya, bumukha lang siya. Nakakatulong siya eh. Parang yung gusto natin na pagkaroon ng facial hair is more on aesthetics as opposed to feeling mo lalaki. Oo. Saka yung media, they made it na yung mga bearded guys, sila yung masculine. Which is weird kasi let's turn back the clock a bit, like 2011, mga ganun. Dude, ang mga twink boys, yung di ba yung mga MySpace-looking dudes, di ba mga emo twinks? Di ba sila yung mga, di ba yung epic potato? Naalala mo yung mga dudes na yun? Yung mga corny? Di ba? Mga corny. Yung mga nyan cat? Yung mga
Yung mga mahilig sa bacon tsaka mustache. Oh, hindi yung mga mahilig sa Scott Pilgrim yun. Yun, may certain demographic na yun yung soft boys. Tapos ngayon medyo the pendulum swung the other way na gusto na natin. Masculine. Oo, yan na, I think na, yun na yung uso, mga katulad ko. Sobrang daming testosterone, malaking titi at may sports car. So, pero ito, advice ko, yun. I think, mag-iwan ka na lang ng mga razor at mga, or straight up sabihin mo. Tapos kung iwanan ka man niya, I'm here. Or magpatubo ka ng sarili mong bigote. Tama. At tingnan mo kung gusto niya. Diba? Ito ang gusto mo, diba? Kung hindi ka makatubo, bili ka ng beard or something. Or gupit ka ng hair mo, gano'n mo. Ito yung gusto mo, diba? Tapos maghalik ka. Baka gumana yun. Baka gumana yun. Okay. Next question. Ay! Last question na pala. What? We rockin', we rollin'. I'm in love with the stripper. Medyo off tangent lang. Bakit ka kumantong Hindi, bigla ako. May ADHD ako rin eh. Sakit ko yan. We're on a T-Pain tip. Oh my God. Pinakinggan ko yung T-Pain medley na may kasama siyang nagva-violin tapos nagpa-piano. Galing eh. T-Pain, you know me. Convict music, nappy boy. Ooh-wee. Puta na yun. Yes. electric fan na. Oo. Okay, basahin na natin yung last letter natin. Wow! Yung last damn. letter Yes, natin. sir. Okay. Hey, King Freak, call me Wackity Dog style. Okay. Oh, hell yeah, dude. I recently got married to the love of my life. She's beautiful, caring, and loves me and my family so much. The perfect woman for me, I should say. But before kami magpakasal, I got into this hobby na sexual massage. Yes, spakol. Yung extra service sa akin ay laging... Yung puta! Oo nga, parang stamp collecting, skateboarding, at spakol. Ang hobby, Warhammer eh. Hindi nagjajaw, hindi nagpapajakol sa mga Chinese. Yung extra service sa akin ay laging hand stuff lang kasi ayoko din ilagay at risk yung wife ko kahit protected sex yun. At isa pa, habol ko lang naman is yung pleasure of release. Yan ang matinong po. Oo, yan yung kupal with the heart. Yan ang cheater with the mind, pare. Yeah. Handjob, babe naman. Honey, handjob lang Ano ba mo ko iwanan? Chinakol lang ako ng Chinese. Yan lang sasabihin. Hindi na pa ini-insist na Chinese yung... Usually, you want Blade Runner? Our sex life is healthy naman. Hindi ko na din alam bakit hinahanap-hanap ko pa din to minsan. Paano ko ba matitigil ang paghahanap ng spakol? Sana hindi mo ako matulungan. PS, more bago matulog episode sana with Alexio. Di pa kami sawa sa kanya. Man, shut up. Man, shut the fuck up! Talaga nga, Alex, mag-pakol na tayo. Daming request. Dami request. Hopefully, di nakikinig yung wife mo nito, dude. Oo, ano? Well, to be fair, nakita ko yung before I get to his problem na sobrang lala. Yung metrics, binigay sa akin ng metrics Metrics. ng bago matulog and HKM. Yung metrics yung dude, I am proud to announce na we are now 9% na, no? ha? 9%. 9% female pare. From 5%? 8 ba? 8? 8 yata. 8. Oh, 8 naging 9. Naging 9%. What's the chances of you rolling with me? Back to the crib. So, Nakwento. so ito, I guess ang gawin mo na lang, since hinahanap mo naman yung spakol, baka pwede mong i-kink na lang to, tapos i-convince yung wife mo na. Oh. Isuot mo nga tong massage. Massage therapist outfit. Tapos pwede ka pa mag-Chinese accent. Alam mo? Oh, gusto mo spakol? Tapos tipan mo pagkatapos. Ba't lahat ng spakol mo Chinese? Chinese, like, no, Talaga ba? spakol ako dati, Chinese. Baka dahil isa lang yun. Isa lang yun. You usually Chinese. Yung Sa China ba yan? Sa China. Gusto mo hawak, Saya ng spakol. gusto mo hawak titi ko? Yeah, Titi niya. Kadeo. gusto mo hawak ang titi mo?
Hindi kasi ganito na lang. Reverse pa all. Ipa-racist Chinese accent mo yung wife mo, tapos chakulin ka niya. Habang yan. Parang, di ba? You can't have the real thing. Gawin mong putang inang Sigarilyos Pacol, yung wife mo Icos. Gawin mong Icos yung... Gawin mong Icos yung... Zin ba? Nagsisin kayo with Zin. So basically... Coke Zero ba? Coke Zero lang siya. Zero ba? Tapos babayaran niya rin yung asawa niya. Yes! Beyond Meat. Gago, ang pangit ng Beyond Meat, gag. Beyond Meat. Yung Whopper na vegetarian option. So yun. Basically, yun lang yung advice ko. And, yun. Dapat, Andren, gawin niya rin yung fantasy ng wife niya. Ano yung fantasy ba ng wife niya? Yung maging kamukha ni Ryan Reynolds. Ito Ma'am, gawin mo yung Deadpool. Since nag-open up ka ng kink, sabihin mo rin yung kink ng asawa mo. Ang kink pala ng asawa niya, ay gusto ko iwanan kita. Pero gusto ko yung totoo. Well, guys, thank you so much. That has been a great episode of Di Kita Matutulungan. So, you can go. Guys, please, mag-send kayo ng emails. Kung ayaw niyo yung mga next emails, yung sobrang invento na lang. Andren, paano mo matutulungan sa penis size? Kasi sobrang laki eh. Alam ko naman, malaki rin edits mo eh. So, punta kayo sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Ang gusto ko mangyari, pagbukas ko nito, dito lalabas yung HKM. HKM? Yung hindi kita matutulungan email. Oh, shit. Ay, Right in the face. nakaw mo siya? Thank you guys so much for watching. Babushkis! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.